Hi guys, welcome to this channel. This reading is for water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Your energy of water signs right now. You're stable, secure, comfortable, independent. And meron ka makakollaborate or na-recognize ka rin sa company nyo, kung ano man yung work mo, o kung ano man yung talent mo or kakayanan mo. At nakitaan ka ng galing. And you can work well with others as a team. May teamwork sa inyo. And or you're building something right now, with the other person or with two or more person. You're building something, putting project, or kung when it comes to a person mo, you're building a family. And the star, you are positive, hopeful, optimistic right now. Yan. And pwedeng popular ka. Pwede ning famous ka kasi the star, or parang tinitingala ka o hinahangaan ng mga tao, mga ganun. Kaso lang, your inspiration, you're single. Possible you're single kasi may 9 of Pentacles dito, and there's 4 wands reverse, or kahiwalay mo lang sa person mo, or kahit matagal-tagal na, your inspiration. Well, let's see. Let's clarify this. Your inspiration right now is what? This person in a hermit mode, naka-recover na siya sa yung pag-isolate sa sarili niya. Yung parang na-isolate siya. Meron niyang mga influences or deceit kung kayo ina-isolate nila yung sarili nila. Or kaya dumadaan sa preparation, or else dumadaan sa, gano'n yung mga dumadaan sa preparation ina-isolate ng ganyan Kagaya ka ng Moses. Sino pa ba? Sina David. Si David ba? Yun alam ko. Yun na panood ko yun na ina-isolate doon ng God yung mga niya pinipili. Basta yung may mga mission, yung dumadaan pa lang sa preparation, na-isolate niya yun. Piniprepare niya yun sa nakalaan ng mission nilang gagawin. Basta ganun. Baka lang, may mission to from God, kaya dumaan sa yung ina-isolate niya yung sarili niya. Or else, pwede din na-isolate to ng atake ng witchcraft na pina-isolate or na-isolate niya sa sarili niya from you, or ghosting ka niya. Yan. Hindi na siya mag-ghosting pagka ganyan. Possible confident na yan na kontakin ka, kaya-kaya niya na wala na nagpapahulwak sa kanya, hindi na siya nahihiya, na kontakin ka, yung mga ganun ba. So, information pa about sa hermit and reverse na ito. See? Naka-recover na siya sa atake sa isipan niya. Kita nyo? Yun ang pa-isolate sa kanya. Kay the hermit na to. Spiritual attacks. Kaya ina-isolate ng tao yung sarili niya kasi inatake yung isip niya. No? Na gusto siyang kontrolin, i-restrict. Ikulong sa bahay na hindi pwedeng makipag kapwa-tao o makipag-bonding sa ibang tao. Kung na-isolate nila yung victim nila na mga gumagawa ng mga spiritual attacks, ng mga witchcraft. So, ganoon ang nangyari sa person, pero maka-recover na to siya. Nakaka-recover na yan. O nakaka-recover na nga siya Nagra-recover na siya. Kaya nga, hindi na niya in-isolate yung sarili niya. Parang nakaramdam ng takot yan. Maybe fear or kaba. Pag lumabas siya ng bahay nila, nakaramdam ng takot sa paligid, kaya in-isolate niya yung sarili niya, or nagkukulong sa bahay nila, or gusto niya mapag-isa. Yung ganun ba? Tahimik lang siya. Mga ganun. So, kung may experience yan, alam nyo na may nang atake sa inyo. Lalo kung pinapa-overthink kayo, may mga gumagawa niyan ng mga spiritual attacks, mga spiritual witchcraft. Yan. Sa inyan. Madami kayong ma-discoveryhan dito mga atake na imply spiritual attack. Sino bang madami natutunan dito? Sa mga in-expose at na-reveal ko dito. Comment down below. So,
what's coming towards you. Kaya siguro naghiwalay kayo nito eh. Inatake yung isip niya eh. Tinatakot siya eh. Tapos, inuutusan yung isip niya eh. Pinapasok yung isip niya. Or else ay kinokontrol yung isip niya. Minamanipulate yan. Ng spiritual ha. Black magic, mga ganyan. Mga orasyon yan. Atake dyan. Baka may paritual pa. So, High Priestess. Ito ang darating sa'yo. High Priestess. Bakit darating yan si High Priestess sa'yo? Kasi na-forgive na yan. Kasi, ano to eh, parang marunong to sa spiritual or psychic or medium or someone na may kaalaman sa spiritual or else intuitive or psychic medium, mga ganun, clairvoyance, mga ganyan ba? Or pwedeng tarot reader, mga ganyan, example lang. O kaya pwedeng basta related sa spiritual, baka ganun ang kanyang ginagawa, or pwedeng medium lang o psychic, mga ganyan. Or else may ginagawa talaga ito na spiritual na pwedeng witchcraft manifestation, baka manifestor to, or pwede ding witch, or else psychic lang na ganun. Hindi masama yung psychic ka para sa akin. Hindi yung masama na psychic ka kasi galing din naman sagad yung gifts ng psychic eh. Mga ano na yan, extraordinary abilities yan. Yan tinatawag na extraordinary abilities. Hindi lang lahat kasi may ganyan kakayanan, no? Kagaya ng mga medium. Yan ay mga extraordinary abilities, kagaya ng perception. Yan. Hindi lahat kasi active ang perception nila, or else hindi lahat ay may perception sa mga tao. Yun ang alam ko eh. Kung yun ay galing naman sa God. Masama lang kung yung psychic abilities mo at spiritual abilities mo galing sa demonyo. Through witchcraft, through dealing with demons, di ba? Kasi karamihan talaga dyan galing sa demonyo yung kanilang mga ganong abilities. Karamihan, hindi naman lahat. Mayroong sa Diyos galing. Yung sa akin, sa Diyos galing yun kasi bata pa ako. Nakwento ko na to eh. Pero ulitin ko ha, para patunayan sa inyo na sa Diyos talaga galing yung mga kung anong taglay ko ng mga kakayanan. Kasi bata pa talaga ako noon. Sabi kong bata pa ako kasi mga elementary ako noon. Siguro grade 5, grade 6, mga ganon. Pinaginip ako ng God, napakita yung God sa panaginip ko. Yun ang tinatawag na vision, no? Na may pinakita siya sa panaginip ko, sa vision kung tawagin, no? Tulog ako noon, guys. Na pinakita niya yung puno ng parang klatutse, puno ng klatutse sa bandang alibi namin. Sa mga dahon ng klatutse na yun, may nakasulat na iba-ibang words. Bawat dahon may nakasulat na words. Yung isa lang doon natandaan ko na words, sa isang dahon wisdom. Yung iba hindi ko na matandaan nung umaga kasi mga English yung words doon. Yan. Yun daw mga taglay ko. At siguro yun daw mga taglay ko. Ay, ang dami. Hindi ko maano. Mga ganong edad ko, parang wisdom lang ang na-catch up. Na ano ko doon eh. Parang naintindihan at that time. Yung iba, baka mga intuition yun, o perception, and nakalimutan ko na nung umaga. Nawiran ko lang talaga, wisdom. Basta ganun. Kaya sa Diyos talaga galing yan sa akin. So, para makarecover ka na sa hurt. Kaya darating to si High Priestess. Ano ba to si High Priestess? Darating siya para tulungan ka, or let's see, para tulungan ka nga. Meron tong isisend sa'yo, or pwedeng pag mag-reach out to sa kanya, tutulungan ka niya, or else ay may abot na tulong to sa'yo. Tutulungan ka niyan. Siguro sa Diyos kasi yan, no? Hindi lahat ng psychic ay sa
demonyo ha. Pero yun sa Diyos kasi katulad ng sa akin. Sa God talaga galing yun sa akin. Siyempre, paano ko nalaman na God yun? Sabi na, yun ang mga taglay ko. Napakilala siyang God siya eh. At ang laki ng boses. Na powerful. Nung bata pa ako nun. Pero normal lang yun na may mga, alam niyo yung mag-judge, mag-criticize. Normal lang yun. Hindi mo kapikto sa akin. Alam ko na may totoo eh. Sa God talaga yung galing akin ng mga kakayanan. Pati yun sa kamay ko na mapapantay ang daliri na may kulam. Paghawakan ko yung ulo lang. Wala nang orasyon. Sa God din galing yun. Lahat. Lahat ng kahit yung wag ko na ikwento yung iba. Ano ba yan? Para makarecover ka, no? Pwedeng sa betrayal, yan, makarecover ka sa pambabackstab o yun na nga, panraidor, no? Kung sa Tagalog pa yung betrayal, sa yun na hurt ka, na deeply hurt, or else ay kung may nang atake sa'yo ng mga palipad hangin na na-unite sa'yo, natusok sa'yo, na pumasok sa'yo, pwede mapalipad hangin to, mga atake din na spiritual eh. Mga patraidor ba na hindi mo nakikita yung mga atake nila, ganyan, tutulungan ka niyan, may abot na tulong yan sa'yo. Buti nga kung may mga ganyan eh, na makatulong eh. O, diba? So, be thankful na salamat ka na lang sa Diyos talaga pagka nakarecover ka, no? May tumulong sa'yo, may ginamit siyang tao para tulungan ka. O pwedeng through, kung nasaktan ka, hurt ka, makarecover ka sa hurt dahil sa messages niya, no? Through messages, or pwedeng tulong to iabot niya talaga sa'yo, na pwedeng kung ano mang tulong, or else sa guidance niya, or else ay payo niya nga no guidance, or kung ano man yan. Baka marunong siya manggamot, baka gagamutin ka niya, pwede din, padala ka niya ng pamparecover mo. Pamparecover. Anong feelings in a hermit? The sun. Ikaw ang happiness niya. And very positive na siya ha, Sir Hermit, kasi nakarecover na siya sa pang-atake. Yung inatake yung isip niyan, baka hindi mo pa yan makausap na maayos. Baka lagi mainitin yung ulo niya kasi inatake ng witchcraft eh. Pinamanipulate yung utak niya eh. Pero ngayon, paiba-iba yung isip niyan. Pagka mo inaatake ng witchcraft, yun ang mga sign niyan. Paiba-iba yung isip, di mo maintindihan. Baka pagka buang at atwa. Pero inaatake dahil lang yung sa atake ng witchcraft. So yan, the sun, parang irritable, yan mga sign. Baka naging irritable yan, baka inaway ka pa nga yan ng person mo kasi inatake yung isip niya, kinokontrol, pinapasok ng mga attacks, spiritual attacks, yan, or energetic attacks man. Same lang yan eh. Pareho lang yan na inaatake yung isip niya. So, feeling niya talaga sa'yo siya magiging masaya. Ikaw yung magpapasaya sa buhay niya, na ang saya niya pag kasama ka niya, pag nag-succeed siya na ano, yung maipaglaban ka, yung ano pa, mag-succeed si Hermit in reverse na ano, na maklaruhan, or maklaruhan yung isip ni Hermit, mag-succeed na maklaruhan, yes, na maklaro, maging klaro na yung isip niya, maging klaro na yung judgment niya, na hindi na clouded yung judgment niya. Yan. Na hindi na clouded yung judgment niya. Klaro na yung judgment niya. Alam niyo, pag klaro yung judgment ng tao,
matiwasay ang buhay eh. Ginagawa lang talaga na madilim ang buhay ng ibang tao, ng mga alagad ng dilim, which is mga witches, wizards, warlocks, o even magicians. Ginagawa nilang madilim ang buhay ng ibang tao. Alam niyo kung bakit ginagawa nila madilim ang buhay ng ibang tao? Mission nila yan sa Diablo. Mission nila yan for the Devil's Kingdom. Alaman nila hindi. Pero of course, driven yan sila ng pwedeng inggit. No? Ganid, kasakiman, mga ganon. O gusto nilang power and control over others. Yung iba nga, natitrip lang eh. Isipin nyo, pagtripan nila, pagtulong-tulungan nila, kagawa ng witchcraft, atake ng witchcraft yung isang tao. Hindi yan joke. Hindi yan kwento lang. Totoong nangyayari yan. Daming pruweba niyan, daming mga biktima ng ganyan. Pinagtripan lang. Mas lalo na yung dahil sa inggit kininggitan na nga. Kinukulam nila dahil nainggit sila. Diba? So, kasi pag klaro na isip niya, wala na yung magpa-hold back sa kanya, wala na yung mga fear na pipigil sa kanya, wala nang mahumaharang, umahadlang sa kanya to be with you, na approach ka, na makasama ka, makausap ka, makapiling ka, o kung ano man yung mga plano ninyo sa buhay ninyo together. At yung mag-succeed itong si person mo na yung hindi na makapag-umpisa na makagawa, makapang-atake, makapag-take ng action, makaumpisa na makagawa ulit ng pang-atake yung gumagawa sa kanya, yung napapa-clouded sa isip niya, yung na-atake sa isip niya, hindi na yan maging active, hindi na yan makapag-umpisa na mag-atake ulit sa kanya, sa isip niya. And ang mensahe sa'yo ng person mo na si Hermit in reverse? Destiny kayo. Pwede na isortihin kasi destiny daw kayo. Destiny mo daw siya. Destiny ka niya. Water sign. Yan ang pinaniwalaan niya. Nakadestin talaga kayo. Nakadestin nga ba kayong dalawa? Ang person mo? Hindi? Nga. Nakadestin kayong dalawa eh. Wow. And then, saan na kayo nalaman mo? Kasi, baka pinanaginip ng God yan, ni Jesus Christ yan. Kasi mas accurate yun eh. Kasi Diyos ang nakakaalam lang eh, di ba? Yung God lang nakakaalam ng mga next na mangyayari, kung ano talaga yung plano niya, di ba? Baka pinanaginip to ng God o ni Jesus Christ, or else saan niya nalaman pinanaginip pa siya ng God, ni Jesus Christ, kadalas Jesus, pinanaginip pa siya ni Jesus Christ na nakadestin kayo? Hindi. Pinanaginip siya ni Jesus Christ na nakadestin kayo. Wow, diba? Madami yung pinapanaginip ni Jesus Christ. Yun na yung vision kung tawagin. Diyan ngayon magbibigay ng mensahe. So, King of Swords, at yun ang tinatandaan niya. Yun ang tinatatak niya sa isip niya. Hindi na mabago yung desisyon niya, na hindi na mabali, hindi na makontrol ng iba yung isip niya. Hindi na paniwala ng ibang tao na hindi kayo nakadestin, ganun, kasi tinatatak niya sa isip niya na yun ang sinabi ni Jesus Christ sa niya. Nakadestin kayong dalawa. More information with this King of Swords here. So, yun ang tinatatak niya sa isip niya na ikaw talaga yung nakadestin sa kanya. Kung meron man nanlilito sa kanya, o nagpapajuggling, o parang nanlilito na nagpipretend na siya yung nakadestin dito kay person mo,
tinatatak ni person mo sa isip niya na kung ano yung sinabi sa kanya ng Jesus Christ sa panaginip niya, yun ang tinatatak niya sa isip niya. Hindi na siya magpalinlang dun sa nanlilinlang sa kanya ng iba. Yan. Pwede kasi yung linlangin siya ng mga spells sinda siya ng spells na lituhin siya ba, no? Linlangin siya o gawa ng ritual para lituhin, linlangin, padalhan ng demonyo para linlangin siya. Yan. Pinapakita nga yan. Pero sa panaginip, pero mas ano to sa kanya kasi pinapakita sa panaginip niya ni Jesus Christ kung sino talaga yung nakadistin sa kanya. Ibig sabihin, pag nakadistin kayong dalawa, meron kayong mission yan. Ano bang mission yung gagawin ni person mo na yan? Para hindi na magtagumpay, hindi na mag-succeed, hindi na makagawa ng witchcraft, hindi na magtagumpay ang mga witchcraft ng mga magician, evil magician, witches, wizards, warlocks, mga ganyan. Para hindi na sila makapangontrol. Yung alam yung controlling, magmagawa ng mga witchcraft. Yan, black magic, witchcraft, pinimit, ang dami ng klase. Para hindi na sila makapangontrol, hindi na sila makapamanipulate, hindi na sila makapanghalit. Yan. Hindi na sila makapampigil ng iba. Mag-antay ng result. Walang result. Mag-antay ng result. Yung mga ginagawa nilang witchcraft, mga ritual at mga sinisente na walang resulta. Magtanong kayo, bakit? Ano ba? Kung anong gagawin ninyo? Kung ano yung gagawin ninyo para magawa niyo yan, no? Kasi parang imposible. Walang imposible sa Diyos. Yun nga yung sa akin Isipin nyo ha. Hawakan ko yung ulo ng isang tao. Pero ginaid lang din ako. para malaman. Para madiskubrihan ko yun. Hawakan ko yung ulo ng isang tao na may kulam ng tao o may mga fallen angel. Papantay, di ba? Pag mayroong kulam, hindi pa pantay yung daliri, yung dito. O kaya pag may elemento o may jablo, hindi pantay ang daliri. Pero pag hawakan ko, papantay. Pag hawakan ko yung ulo ha, sample na sa kapatid ko, madami ng taong dinitis. Pantay talaga Kahit sarili ko dati, nung pinapasukan pa ko ng kulam nila, yun ang ginagawa ko, tapos tawa naman ako kasi napapantay ko. Hawak pa ulo ko, bantay naman yan. Yung daliri ko. Tawa ako. Para pinaglaruan ko na lang. Sa kapatid ko, yung jablo, wala na balik-balik. Kasi yung simpyerno. Kasi yun ang sabi sa akin ni Jesus Christ. Masento sa impyerno yung mga fallen angel o evil spirits sa loob ng katawan ng tao na yan. Pag meron yan, pag hawak ko yung ulo, pag meron mga ganyan sa tao na yan, pag hawak ko yung ulo ng tao na yan, kung meron mga fallen angel dyan, evil spirit o elemento man, o kung ano man ang miminsala dyan sa loob ng katawan ng tao na yan, masense yun sa impyerno. Yan. Di ba? Marami pa. Hindi lang ganyan. Talagang wala imposible sa Diyos. Yan ang masabi. Wala talaga. Baka yung iba, meron din mga kakayanan, no? Hindi nyo kailangan na ikahiya yan, lalo kung sa Diyos yan. Yung iba, proud pa nga sa mga witchcraft nila, akala nila nakaka-proud na kaka-impyero ng kaluluwa nila sa demonyo, kaka-proud ba yun? Wala masama maging proud sa galing sa Diyos, kakayanan galing sa Diyos. Hindi yan yabang, natutuwa lang na may ganun. Ako, natutuwa lang ako kasi doon patunay na wala imposible sa Diyos. Di ba? So, yan. Nakakairita lang yan sa pandinig ng mga insecure. Ano? Gusto nila sila, kung anong meron sa iba, lahat ng meron sa iba, meron din sila. Hindi kasi ganun yun. Iba-iba yung taglay ng bawat tao. Baka meron sa kanila na wala yun doon sa isang tao, di ba? Meron sa isang tao na wala sa kanila. So, ano lang yun? So, yan ang gagawin ninyo na mission, di ba? Pagtulong sa maraming tao. And then, sa mga
Kasi pag hindi na to makapangminsala o hindi na makapangontrol, hindi nagagana ang kanilang mga ginagawang ritual, spells, witchcraft, no? Na mga gumagawa ng ganyan, wala na silang mapipinsala. Wala na silang magambala, wala na silang mapisti, wala na silang makontrol, wala na silang mahalitan, wala na silang madestroy ang buhay, wala na silang mapadilim ang buhay. Diba? So, ano ba ang inyong mission galing sa Diyos? Ang i-destroy, meron kayo i-destroy, witches, wizards, warlocks, magicians, ganyan. Oo, papatayin nyo ang mga witches, wizards, warlocks, magicians. So, through that, hindi sila makapamanipulate. Yun naman ang katapusan talaga nila eh. Patayin. Kasi kung hindi mo patayin, tuloy-tuloy pa rin. Sige pa rin sila. Ewan ko. Bakit ganun sila? Talagang goal nila ang impyerno. Goal nila ang impyerno kay ganun. O, papatay nyo. Ano ka? Nagpapatay ng alagad ng dilim. Yan ang title ko siguro. Tagapatay ka ng alagad ng dilim. So yan guys. Ito na lamang for water signs.